Ilang araw na nga ako naglilinis sa loob ng bahay namin at ngayon naman napagpasyahan ko nga nalinisin yung harapan mismo ng bahay namin dahil nga kapag kami ay dumadating, nababangga na nga ng mga dahon, ng mga sanga, yung sasakyan namin. Ang dami na kasi mga puno dito na nagsipagtubuan dito mismo sa tabi ng bahay namin. Biruin mo ba naman, 3 taon na hindi namin nauwian itong bahay. Pero mali yata ang araw na napili ko sa pagtatrabaho dito sa labas kasi nga ang lamig-lamig. 4 degrees Celsius nga lang sa labas kaya naman talaga nagbonet ako at nagsuot pa ako ng gloves dahil hindi ko talaga kaya ang lamig. Medyo mahirap yung pagpuputol dito ng mga sanga mga mi kasi nga mano-mano ang aking ginagawa. Ay gagamit ka talaga ng pwersa. Naalala ko tuloy yung cutter ko doon sa Palawan. Sana pala dinala ko. Char! Actually, yung ibang mga tumubo dito ay hindi nga yan sila mga damo. Yung iba talaga dyan ay raspberry. Kalat na nga yung pagkatubo ng raspberry kasi siguro nga 3 taon na hindi na-harvestan. Syempre, yung mga buto na laglag. Tapos kapag tagalan na, itutubo muli. Kaya kung saan-saan na lang talaga sila nagsipagtubuan, meron pa nga sa ilalim ng hagdanan, meron pa doon sa terrace namin, at dito sa entrance ng garden namin, napakarami na nila. Nakakapanghinayang man nga putulin, pero kailangan talaga mga mi kasi masyado na silang dikit na dikit dito sa bahay. Baka mas masira pa yung bahay namin, mas malaki pa nga ang gagastusin namin. Hindi lang nga yung mga bagong tubo dito mga mi ang pinuputol ko na raspberry, kundi yung mga tuyong puno at saka mga sanga kasi nga ang pangit tingnan. Pero may part dito na iiwanan nga namin na hindi namin sila puputulin kasi nga gusto rin namin makapag-ani kapag sila ay namunga na. Ngayon kasi nagsisimula pa lang sila magdahon. Pero yung nandito sa ilalim na hagdan ay talagang pinutol ko na kasi nga syempre nakakaharang siya sa daanan namin dahil lumusot na nga doon sa bandang hagdanan. Kulang na lang matakpan yung entrance namin. Medyo matinik din kasi ang sanga nito mga mi kaya talagang kailangan na namin putulin. So araw-araw mga mi naglilinis kami paunti-unti lang kasi hindi naman namin binibigla lalo pat malamig sa labas. Hindi talaga kami makakapag-concentrate maglinis. Pero kahit malamig sa labas mga mi kapag matagal ka nagtatrabaho makakaramdam ka na rin ng init tapos pagpapawisan ka hanggang sa yung jacket mo ay bubuksan mo na lang para makakuha ka rin ng hangin kasi talagang mag-iinit din yung katawan mo gawa nga ng ginagamit mo siya, nagpo-force ka kaya habang tumatagal ka sa labas kahit malamig hindi ka na masyadong giginawin. Medyo nahihirapan nga ako ng konti dyan sa paglilinis mga mi kasi yung gloves na gamit ko ay hindi siya working gloves. Yung puno kasi ng raspberry at saka yung mga sanga niya mga mi ay merong mga tinik-tinik kaya nahihirapan ako magtanggal. Pero syempre lahat naman ng bagay nagagawa ng paraan. Yan nga pala yung pinaka-entrance namin. So, dyan yung gate namin. Dyan kami dumadaan kapag papasok na kami dito sa bahay. Tapos itong puno naman na to, grabe na rin ang lago niya. Kaya pati naman yung daanan namin nakaharangan na. Kaya pinutulan ko na ng mga dahon. Pero sabi nga ng asawa ko, meron daw electric cutter na pwedeng gamitin dito para mas mabilis nga siyang putulin. Kaya lang hindi pa nilabas ang asawa ko kasi hindi pa talaga namin tayo maglinis dito sa labas dahil nga may kalamigan pa. Inaantay talaga namin na medyo tumastaas ang temperatura kasi ang hirap talaga magtrabaho kapag sobrang lamig. Mafi-freeze yung kamay mo, yung tenga mo, lahat. Kapag nakakaramdam ka ng ganun, ay mas lalong hindi ka makapag-concentrate sa ginagawa mo. So dito sa Norway guys, hindi uso talaga dito yung mga bakod na concrete. Minsan nga wala pang bakod, pero hindi naman nag-aaway-away yung mga kakapitbahay dahil lang sa boundary. At kung gusto mo naman maglagay ng bakod, pwede naman. Kadalasan na ginagamit dito ay yung tuya plants. Kaya lang matrabaho kapag tuya plants nga kasi every year talagang kailangan mo siyang i-cut. Kailangan siyang i-trim. So pagkatapos ko nga doon maglinis sa pinaka-entrance namin mga mi, dito naman ako sa labas kasi nga yung mga sanga nitong puno na to ay tumatama na rin sa sasakyan namin. Sa ngayon talaga mga mi, hindi ko alam kung anong klaseng puno ito. Basta kinakat ko lang. Ayoko naman siyang kalbuhin. Baka kasi ito ay isang plum. May mga puno kasi dito ng mga plum mga mi. Pero sa ngayon ay hindi pa nga marirecognize dahil wala pang mga dahon at puro mga sanga nga lang ang natira. Nung naputol ko na nga yung mga sanga, ito namang tiris ang nilinis ko dahil napakarami na ring dahon na nakaimbak. Gamit ko nga lang pala ang brush dito mga mi kasi wala talagang walis tingting dito sa amin. Medyo hindi nga nasusuyod yung mga dahon mga mi kasi nga syempre itong brush lang at ang hirap gamitin. Syempre sanay nga ako sa walis tingting. Nung matapos ko na nga malinis ang terrace mga mi, ay sabi ko magpapahinga na nga ako at dahil ang lamig-lamig talaga sa labas. Kapag gumanda na nga ang panahon, dun sa may garden naman kami magtatrabaho.